Hi guys, good morning. So ngayon ay hinatid ko yung anak ko sa school at day off naman ako, so pupunta tayo ng Costco. May bibilin lang ako mga konting bagay kasi hindi ko magawa dahil diretso na agad ako sa bahay pagka uwi ko sa trabaho. At saka may dala tayong sasakyan ngayon, so kahit na medyo marami yung pwede nating bilhin. Kasi kung galing akong work, hindi ko mabibitbit lahat ng gusto kong bilhin kasi mabibigat. Dahil wala naman akong dalang cart. So ngayon yung best time para mamili sa Costco. So tara, let's go! Ang sikat ng araw ngayon, no? Malamig siya actually. 1 ngayon, 1 degrees outside. Pero wala naman kaming snow. At sobrang ang taas ng araw ngayon. So ayos lang. Yan. Kailangan muna natin siyang patawirin. Yung nagbabike bago tayo. Kabata naman yun. So kailangan natin siyang paunahin. Ayun guys, no? So punta na akong Costco ngayon. At makapamili konti lang pamimilin ko. Yung kasya lang sa budget ko. Sana mag-snow, yun lang inaantay namin. At least isang araw lang mag-snow. Kasi syempre nakakalungkot naman, no? Winter, pero hindi nag-snow dito sa amin. At least one day lang. Para at least may picture kami ng snow. Kasi last year, sobrang heavy ng snow dito last year. Yeah. Ngayon, walang ka-snow. So at least once mag-snow bago mag-spring. Kasi parang feeling ko spring na dito ngayon eh. Parang nalagpasan na yung winter. Lumagpas yung winter na skip. Hindi na dumaan, sabi ng winter. Hindi na ako dadaan. Medyo spring na kayo after ng fall. So sana at least once mag-snow, once lang. At saka gusto kasi namin ng mga bata na nag-i-snow. Lalo na yung mga anak ko, gusto na naglalaro sa snow. Kaya lagi na lang tinatanong, kailan ba mag-i-snow? Yay! Sabi ko nga, oo nga naantay ko rin mag-snow. At least once mag-snow man lang. And then, ayun, diretso spring na. Kasi napapansin ko, meron ng mga bulaklak sa may tinitinda ng mga bulaklak sa superstore. Usually nilalabas yung mga bulaklak pag pa-spring na, 'di ba? Mga bandang March, ganyan. Tapos na yung winter. Ang winter hanggang February pa, no? So talagang inisip nila, pwede na natin ibenta tong mga bulaklak na to. Hindi naman nag-i-snow dito eh. So sana at least mag-i-snow. Kasi ako yung tao na mahilig ako sa malalamig na lugar. Yeah, mas prefer ko ang fall at winter kaysa sa summer. Actually. Yan, kaya excited ako pag nag-i-snow, ganyan. Nakakatakot nga lang mag-drive kasi nga syempre, di mo madulas-dulas. Pero dito naman nga sa amin, sa may lower mainland kasi kami nasa mababa kaming parte ng BC. So, yung snow is hindi lagi. Hindi kasi tindi ng snow sa ibang mga provinces dito sa Canada or sa ibang mga lugar dito sa BC. Hindi ganun katindi. Kasi syempre, doon sa matataas, kagaya nung mga sa Whistler, nag-i-snow doon eh. So, yun, doon nag-i-snow. Pero dito sa amin, tinatawag kasi kami na lower mainland. Dito, Vancouver, yan, Delta, yan, kami sa lower mainland, Richmond. So hindi nag-snow dito kasi nasa mababa kaming part ng BC. Konti lang yung snow namin, hindi sobrang dami. Yun nga lang, madalas umulan dito. Yun lang talaga madalas umulan.
lang yun. Okay din naman sa akin ang ulan. Dahil hindi naman everyday na ulan. So, ayos na rin yun. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Yan guys, no, tatapos rin ako mamili. Bago pa maging busy ang Costco, tapos na ako. Pero bago tayo umuwi, kumain muna tayo dito sa kotse. Nagugutom na ako, hindi pa ako nag-aagahan. Tapos bumili na lang ako ng hotdog sandwich, yung sausage na $1. Kaya lang ba yung $1.30 na may drinks nang kasama. So bumili na lang ako, yun na lang yung breakfast ko ngayon. Tapos saka ako uwi. Kain tayo guys. Ito. Gutom na ako. Masarap na, mura pa. Meron bang ganito sa SNR sa Pilipinas? Yung hotdog sandwich na may kasamang drinks? O pizza lang, fries? Yun na nakikita ko kasi. Di pa ako nakakain sa SNR. Hindi pa yata. Yung, ang nakikita ko lang, usually, pizza, plus chicken yata. Meron silang chicken. Hindi ko lang kung meron ganito sila. Hotdog sandwich. Pag umuwi kami ng Pilipinas, gusto ko magpuntang SNR. Nako, curious lang ako kasi nung umalis ako, alam ko may SNR na nung umalis ako 2017, nagpunta ako dito.
Pero kasi ano yun eh, yung SNR yata is, nasaan ba yung SNR na pinupuntahan? Kasi taga Cavite kami. So sa Cavite, wala pang SNR nung time na yun. Ay hindi, meron na palang SNR. Hindi lang ako nakakapasok kasi nga, di ba ano yun, membership. So kailangan member ka para makapasok ka. Eh wala naman kaming pampa-member. No? Kaya hanggang tingin-tingin na lang kami sa labas. Pero nakikita ko sa mga video, so para siyang Costco. Para siyang Costco, di ba? Marang ano, maramihan, malalaki yung mga product, pang bulk order yung mga binitinda nila sa SNR. Tapos may Kirkland din, di ba? May product galing US, Canada, I think. Ibang bansa. No? So, mas maraming variety. Dito din naman ganun. Pero tingin ko mas maraming variety doon sa SNR. Sa Pilipinas. Based doon sa mga nakikita ko na nag-grocery shopping sila sa SNR. So, kaya panood ko yung mga video nila. Kasi nakaka-curious. So, sabi ko sa sarili ko, pag umuwi nga ako, gusto ko muna ng SNR. Matingnan nga kung anong-ano. Kasi dati hindi ako makapasok eh. So ngayon, baka pwede na akong pumasok. Meron na akong pambayad ng membership. Pero sabi nila, kasi dito pwede kang, di ba pag pumasok ka ng Costco, pwede kang magsama ng kakilala, di ba? Pero, kailangan, card mo yung gagamitin, ikaw magbabayad. Hindi pwedeng gamitin yung card mo ng ibang tao. Yun ang alam ko. Sa SNR din yata, gano'n. So, kailangan yung kasama mo, member ng SNR, or kailangan kapamilya. Kunyari, asawa, anak, magulang, yun lang pwede mo isama. Pag kaibigan yata, hindi pwedeng isama. Yun yung sabi ng mama ko, no? Kasi yung kaibigan niya, member siya ng SNR, and then, hindi siya makapasok kasama nung, kahit nakasama niya yung kaibigan niya, hindi siya pwedeng pumasok kasi hindi siya direct family. I don't know. Correct niyo ako if I'm wrong do sa, na yun, sinabi ko na yan. Kasi hindi rin ako sure sa mga taga-Pilipinas nating viewers dyan. So, yun lang. One day makakapasok din tayo SNR. Yan, mababaw lang yung kaligayahan natin, no. Makapasok lang tayo ng SNR. Happy na tayo. Hindi, kasi parang ano yan eh. Kasi kung dati nga hindi ako makapasok, so ngayon kaya ko nang pumasok, di ba? Wow! So, napaka-laking bagay sa akin yun. So, ibig sabihin, nag-improve na yung buhay namin. At least kahit papano. Kahit konti lang, di ba? Kung dati hindi kami makapasok ng SNR. So ngayon makakapasok na kami. Pag umuwi kami ng Pilipinas, makakapasok na kami sa SNR. So parang dating sa akin noon, no, parang nag-level up na kami, di ba? So nakakatuwa lang isipin, no, apakababaw ng kaligayahan ko. No? Pero ganun talaga siguro, no? Ganun talaga yung pakiramdam na ngayon na gagawa mo na yung mga hindi mo nagagawa dati. Nakakapunta ka na sa mga lugar na hindi mo mapuntahan. Nakakakain ka na ng mga bagay or pagkain. Nakakain ka ng mga pagkain na hindi mo nakakain before. So, in a way, masasabi mo na nag-improve na yung buhay mo, hindi ba? Kumbaga, nag-step up ka na at least 1 or 2 steps compared do sa level na kung nasaan ka before. So, that's a good start, di ba? So, syempre, hindi tayo titigil doon kasi kailangan syempre mag-level up pa more, di ba? Kasi ang goal ko is makapag-retire ng walang problema, worry-free retirement. Yun ang gusto ko. Na hindi ko naiisipin kung meron ba akong pambayad ng mga bagay-bagay na kailangan kong bayaran, hindi ba? At saka sana by that time na yon, no,
ay settled na kami ng asawa ko. Settled na kami ni Ricky. At hindi na kami kailangang alalahanin ng mga anak namin. Sapat na yung naipon namin para sa aming retirement. And then, pwede kami magpabalik-balik sa Pilipinas. 5 months sa Pilipinas. 5 months dito. So, yun yung gusto kong retirement. Na kailangan kong pagtrabahuhan ngayon na bata pa ako. Na bago ako mag-retire, hopefully, ay maging okay lahat, syempre. So, yun lang guys, no? Yan, kailangan ko na umuwi. Tama na ang drama. Marami pa akong gagawin. Sige guys, later ulit.